po bang dahilan kung bakit umabot ng ganun kalaki yung hindi nababayaran sa kanila ng past administration? Hindi ko rin po alam eh. Sa totoo lang, Cha, oo, Mhm. DJ Cha, lahat kami na-shock eh. Kaya nga nila tinanggal yung Lionel Aha. dahil hindi nila mabayaran. Nagpaalam ng maayos, kumuha ng bago, binayaran isang buwan lang, January. Ngayon, di rin nila binayaran. Mhm. You know, in fairness to those companies, kahit na masinong kumpanya, pag yung cost of operation mo daily, hindi mo nasisingil. Oo. Tutukod at tutukod ka din eh. Mm. So, at our expense, yun ang, alam mo masakit dito, DJ Cha, no? Mhm. Ang masakit dito, ang sakripisyo, taong bayan. Eh. Mhm. Ang basura, may dala yung masamang epekto, no? Yung sanidad. No? Ang mikrobyo o yung sanidad, walang pinipiling edad. Mhm. Bata, matanda. Lalo pa kung may sakit ka. Oo. Saka bukod sa eyesight or yung eyesore, sorry Eyesore, yung eyesore. Mhm. eyesore yung Opo. basura. Imagine mo naman, DJ Cha, pupunta ka dyan sa radyo, nadaan ka sa rekto. Oo. Bago ka dumating dyan, amoy alimuom ka na, amoy Mm. kamatis ka na, amoy Mm. napigang sibuyas ka na. You know, these are the things that yung kadugyutang ito talaga hirap na hirap ang mga taga Maynila. Mm. So, And mm. moving on, Mhm. we're gonna catch up. Halos wala pa akong tulog yung mga, Mhm. batiin ko lang, Manong Ted, DJ Cha. Salamat yung mga empleyado namin sa DPS, City Engineering, at saka yung MDRRM mo. Yung mga empleyado namin, thank you. Hindi pa ho sila halos natutulog ngayon dahil sinasamahan ko po sila sa kalsada hanggang madaling araw. Oo. Okay. Since sabi nyo nga po kanina, walang rason talagang malinaw eh. Nagkagulatan na lang ang lahat na ganito yung nangyari. So, Mayor, pag-upo nyo po ngayon, dahil sa matinding problema to, may plano po ba kayo na paimbestigahan kung ano po talaga nangyari? Opo. Thank you for that question. Ha? Tama yun. Inuuna ko lang muna yung suliranin ng taong bayan na once nagsettle na, lumiwanag na ang tubig, hindi na naging magaslaw, lilinaw din yung lalim. O doon ko na makikita ano ba talaga naging problema. Bakit? Bakit Why nagkaganito? we are in a terrible fiscal problem. Di ba? Fiscal Because of that problem. fiscal problem or whatever mismanagement, whoever they are, no, not mentioning names, ito yung kinaharap ng taong bayan. Kaya first things first lang muna, itong garbage crisis, then fiscal crisis, then we go now to maybe those responsible if there is somebody. But rest assured, we'll go after them and throw the books to them. Pero nabanggit ni Mayor, fiscal problem. So, talagang walang pera na pambayad doon sa dalawang garbage collector ninyo? O may pera naman ang city? Manong Ted, ayaw ko lang talaga mag-blame. Okay. Gusto ko lang palambutin yung sitwasyon pero natanong mo na rin naman eh. Negative 10.2 billion po ang bayarin na kinarap ko yung 12/01 June 30. So, kung... Negative Opo. 10.2. So, kung 10 billion ang utang ng city government sa inyong mga obligasyon, sa kukuha ng pambayad ngayon? Sinong papayag sa yung kontraktor ng basura ngayon kung wala kang pambayad, Mayor? Well, yung normal na tao talaga, walang magnenegosyo sa amin. But kahapon, publicly, I made a commitment not to blame and point fingers to any faces. I assured them, mababayaran kayo. Hindi lang ngayon. Mababayaran kayo, tulungan nyo kami. Magnegosyo kayo sa Maynila, babayaran namin. Kasi sa year-on-year income, it's a matter of financial management, and we'll try to do some financial engineering. But definitely, it has to start from us, no? From City Hall. Katulad ng mga JO'ng nag-bloat, yung mga cash advances na almost 3 billion in 3 months, those are the things na they will not expect under my watch. And this may cushion the 2026 income of the City of Manila. But for now, whatever is left for the next 6 months of our lives,
for this year in the city of Manila. Papangalagaan po namin yung natitira dyan. Kaya naman, ito na, gamitin ko na yung programa ninyo, Manong Ted. Ulitin ko yung nasabi ko na sa television kapon. Sa mga nagnegosyo, nag-deliver ng gamot, gumawa ng kalsada, nag-deliver ng medical equipment, sa mga estudyante ng PLM, UDM, sa mga pulis, sa mga doktor, sa mga senior citizen, mga lolo't lola ko. Lahat ng obligasyon ng Maynila, ibibigay ko po sa inyo. Magbabayad po kami sa mga bayarin naming na kinuwang serbisyo at produkto. Kaya lamang po, hindi ko po kaya sabihin bukas agad. It's a matter of time, but we will pay that obligation.